Hey guys, welcome back to another episode of Jobbers Happy Hour. And for today's video, mag-backyard update lang tayo. And pasensya na guys, medyo natagalan na naman yung pag-upload natin ng video dito sa YouTube dahil nga nasira yung isa kong phone, so hindi ko ma-access yung mga files, yung mga video natin, tsaka mga pictures na ginagamit talaga sa pag-e-edit ng vlog. So kung mapapansin nyo, bago yung intro natin dahil nag-start na naman ako from scratch gumawa ng intro. And then, yung mga content na dapat na i-upload natin is na stock up na doon sa isang phone. Kaya, gumawa na lang muna akong bagong content, which is itong backyard update. Papakita ko lang sa inyo yung update sa mga alaga nating isda and kung ano yung merong bago dito sa backyard natin. So, kung gusto makita, just keep on watching. So, ipakita ko muna sa inyo guys kung ano na itsura ng backyard natin. So, ito ayan. May mga timba dyan. Ganun na ganun pa rin sa dati yung setup. Wala pa rin naman halos na babago. And then, dagdag bawas lang tayo ng mga bins or tubs dito kapag dumadami yung fry natin. So, yan kung makikita nyo. Sobrang lumot na ng mga tank natin. Madumi, hindi ko nalilinis kasi mainit yung panahon ngayon. Mas mataas yung chances of algae growth talaga. Ayan, pati salt water natin kung makikita nyo may mga brown algae. Tapos yung 75 gallon tank ng angelfish. Ayan, green din yung walls ng tank natin. Tapos sa mga ref tub natin, ayan, makikita nyo mababa yung tubig dahil sobrang bilis mag-evaporate yung mga tubig dito sa backyard natin dahil nga sobrang init ng panahon. Ayan, lahat yan mababa yung tubig. And then kung mapapansin nyo rin, may mga pond tsaka tub tayo na punong-puno ng duckweed. So, kapag ganitong summer, hindi ko talaga masyadong inaalis yung duckweed dahil dagdag na silong sa mga alaga nating isda para maiwasan naman natin yung sobrang pag-init ng tubig tsaka ma-overheat or mamatay yung mga isda natin. So, hinahayaan ko lang dyan na dumami para kahit pa paano ma-cover up nila o magkaroon ng shade, hiding place yung mga alaga nating isda na naka-expose sa araw. Pero kapag ganitong bumababa na yung tubig, ayan, lagi akong nagpupuno pero sa bandang umaga lang kung saan medyo malamig pa yung panahon o kaya dun sa mga bandang hapon, hindi ako nagdadagdag ng tubig sa katanghaliang tapat kasi mainit yung supply na tubig na lumalabas doon sa faucet natin since direct tayo from faucet kumukuha ng tubig. So pinapahapon ko muna o kaya magang-maga ako nagdadagdag ng tubig. Usually sa mga ref tub hanggang dito yung tubig natin. Yan. So para maiwasan nating masyadong tumaas yung temperature ng tubig tsaka para meron pa ring medyo malamig na temperature sa ilalim, tataasan natin yung tubig nila. Ayan guys, ganyan lang ako nagre-replenish ng tubig. Meron lang dyang container na may mga butas para hindi magulo yung ilalim or umangat yung dumi ng ref tub kasi bihira ako magpalit ng tubig nito eh. Okay naman yung isda, wag lang talagang aangat yung mga dumi sa ilalim, kaya may ganyan tayong container kapag nagre-refill ng tubig. So good morning guys. So since nakapag-replenish na ulit tayo ng mga nag-evaporate na tubig dito sa ref tub and tanks natin, isa-isahin na natin sa inyo, ipapakita ko na sa inyo yung laman ng backyard natin. So simulan na natin dito sa dulo. So, syempre, nandyan pa rin, hindi mawawala yung dalawa nating culture ng DAP niya. Ito naman, yung mga koi natin, may 6 lang tayo na iniwan. Kaya kung mapapansin nyo, ang lalaki na talaga nila, di ba? So, na-outgrow na nila yung tub, pero yung filter natin, yun pa din, hindi ko pa rin naasikaso. Pero okay naman sila, kung makikita nyo healthy naman, nasigla. Kaya lang, kailangan ko na talaga sigurong ilipat ko sa mas malaking pond para mas lumaki sila at hindi mas-tan yung growth, hindi sila mabansot, tsaka hindi sila magkasakit. Tapos kaduktong yan, yung concrete pond natin, ayan, yung kalahati puno ng duckweed, lilinisin na lang natin yan, na merong sun-kissed balloon molly, ayan.
Mga Sunkist Balloon Molly na nabili natin kay PKBM San Jose. Tapos dito naman, may ref tab tayo na halos puno na ng duckweed. Yan, isa pa yan. Babawasan natin yan. Pero ito okay lang, sabi ko nga. Kasi nagiging shade siya. Ngayong mas mataas yung init ng araw. Mas malakas yung init ng araw. Ayan, meron tayong mga black na balloon molly dyan. Ilang piraso. So, soon, lalagyan ko to ng red platina fry. Tapos sa susunod na ref tab, meron tayong mga yellow marble natin. Ayan, yung molly. Tapos may red platy rin sa ilalim yan. Sobrang tindi ng pagka-green ng tubig natin ngayon. Kasi yung araw sobrang init, no? Kaya talagang nagi-green yung mga tubig natin. So ayan, mga yellow marble dyan. Tapos red platy na sa ilalim. Sobrang ilap lang talaga ng red platy kaya hindi sila masyadong lumilitaw. Ito naman yung plant nursery natin. Ayan, meron dyang mga guppy chops. May mga breeder guppy chops. Siguro nasa 30 yung breeder dyan. Tapos meron mga fry sa ilalim nyan. Hindi naman nila kinakain pero kinukuha ko pa rin para mas mabilis silang lumaki. Plants natin dyan, may Balisneria, Dwarf Sagittaria, Amazon Sword, tsaka Bacopa Caroliniana, tsaka yung isang klase ng Bacopa, and then Stricta. Ayan, dyan tayo magkaparami ng plants. Dito naman, mga black na crossbreed natin. Black Molly, mga lyre tail, may balloon din dyan, tapos may gold dust, nasa ilalim lang. Ewan ko ba't biglang umilap to, hindi ko naman hinuhuli yan. Madami rin yan, siguro nasa 40 plus yan, nagtatago lang. Mamaya ipapakita ko sa inyo or magfi-film na lang ako then i-attach ko rito sa video. So ito yung 75 gallon tank natin, yan yung nilinis ko kahapon. Yan na yung malinis na version yan. Kung mapapansin nyo, may mga balloon molly dyan, mga crossbreeding project natin, mga sailfin, high dorsal yan, lyre tail, ayan, magaganda rin yan kahit crossbreed yan. Hindi pa nga lang stable. Tapos dalawa na lang yung angelfish nating malaki dito sa 75 gallon. Dalawa na lang yung male na natitira nating angelfish. Kung makikita nyo, yung dalawang malaking angelfish, ayan, comparison sa kamay ko. Kahit yung mga balon na to malalaki din yan. Good size din yan. So ayan, tinatamaan na ng araw kaya nag-film na ako kasi mamaya mainit na dito. Dito sa susunod na ref tab, meron tayong mga yellow platinum tsaka yellow marble din, magkahalo. Yellow platinum na long body tsaka balloon molly na yellow marble. Ayan. So dito sa tatlong beta tank, syempre may tatlong beta dyan, isang red dragon, isang Dumbo ear, tapos isang hindi ko alam kung anong strain talaga to pero mukha siyang may sakit kasi mukhang matanda na din. Makain naman siya pero sobrang payat ng katawan niya. So ito yan, yung mga betas natin. Yan na lang yung natitira. Itong isa na to, binread pa natin dati yan. Tapos dito sa baba, meron tayong culture ng baby brine shrimp. Culture ng brine shrimp. Ayan. Okay naman yung culture natin ngayon. Hindi lang ganun ka productive. Pero madami-dami na din naman sila. Pwede nang ipakain sa ating mga marine fishes. Dito naman, nandito yung nabili nating aquatic plants. Ayan. Kung tab na to, wala namang ibang nakalagay dyan kundi platy, molly, tapos polisperma, tsaka rotala SP green. Dito sa tab na to, hindi ko pa napapalitan to. Puro ano lang to, guppy grass tapos lumot. Tapos may ilang isda dyan para lang maiwasan natin yung dengue. Tapos dito naman sa kabilang tab, meron tayong mga fry ng guppy chops. Ayan. Makikita nyo, medyo madilim kasi wala pa silang kulay. Ayan, makikita nyo, ayan, naglalapitan sila. Estimated count ko dito is nasa 40 din. Ayan, nagre-reflect kasi tubig, wait. Yan. Yan yung mga guppy chops natin. 1 month old. Madami-dami din tayong guppy chops. Sa susunod na tab natin, nandito yung mga fry ng ating Sunkist Balloon Molly. Ayan. Sunkist Balloon Molly. Pero kung makikita nyo, may mga marks sila na black. Hindi ko alam kung nasundot ba to sa seller, kung naisama sa ibang strain kaya ganyang may kulay. Pero okay na yan. So pipiliin ko na lang siguro yung maganda yung coloration. Dito naman meron tayong madaming fry ng yellow marble natin
na sariling strain. Hindi, joke. I mean, yung yellow marble nating tinatawag dito sa backyard. So, hindi ko alam kasi yung tunay na tawag sa kanila kasi ang daming breeder na iba't iba yung tawag. So, nakakalito din. So, sa akin, ang tawag ko na lang sa kanila is yellow marble. So, ayan. Madami-dami tayo dyan. Siguro nasa 50 plus tong fry na to. Sa isang maliit na tab. Soon, ililipat natin to sa bigger tab kasi feeling ko kukulangin sila tapos mabilis magdumi din. So para iwas ang sakit tsaka healthy ang isda, ilipat na lang natin. Sa likod ko, mayroon tayo ditong ayan, mas matandang ganun din, mas may edad lang na yellow marble. Mas malalaki sila ng konti. Re-reflect yung araw eh. Ayan, pakainin natin ang BBS para nasa isang side lang sila. Ayan. Ating mga yellow marble. Tapos mayroong isang parang kulay platinum yung lumabas na kulay. So yan yung mga fry natin. Sobrang dami nating fry kasi kakagaling sa summer. So pag summer talaga parang breeding season ng mga mollies and balloon mollies yan tsaka ng guppies. Ang bilis nilang mabuntis, ang bilis nilang mag-drop. Tapos magbuntis uli. Yun. Tapos dito sa dalawang tab na to, meron tayong craylings tsaka crayfish. Pinapakita ko to sa TikTok. So yan, meron tayong pair breeder ng crayfish dito. Isang male Australian red claw crayfish tsaka female. Tapos dito mga craylings, yung mga anak ng crayfish. Pero syempre hindi ako yung nakapagpaanak nito. Bumili lang ako para advance kong matutunan kung paano magpalaki ng craylings. So ayan, may takip kasi nag-escape daw sila. So parehong may takip yan. Sa taas, yung 10 gallon tank natin, yung pair breeder na angelfish. Ayan, makikita nyo, nililinis niya na yung tiles kasi malapit na naman sila mag-drop. As dito, yung crossbreeding project natin, yung mag-green-green na yan, na may yellow cheek, na silver yung chan. Yan, yung high dorsal na male. Yan pa, super high dorsal na male yan. Puro sila lyre tail, tapos medyo greenish nga yung mga patterns nila sa bandang likod. Yun yung parent nila, yung second generation, kasi third gen na to eh. Dito meron tayong pair na angelfish din na zebra na longfin. So yun, tapos next is tong saltwater fishes natin. So 3 months old na tong saltwater fishes natin. Okay naman sila. Ando yung anemone sa likod. Ayan dyan. Nakakapit siya dyan. Yung anemone. Pangalawang anemone na natin yan. Yung una namatay eh. So yung ibang isda, kung mapapansin nyo wala na rito. Like yung domino damsel tsaka yung blue damsel na yellowtail. Kasi nga pinalit ko sila sa Nemo na to dahil nakita ko na parang hindi sila nag-aaway ng isang clownfish. Ayan. Parang feeling ko lang is goods naman sila na para may kasama ka ako isa kong clownfish. Tapos yung lawnmower blenny natin, yun lang yung namatay. Sa oras na to, nasa 8 AM pa lang. So kung makikita nyo, yung araw tumatama dito sa right side ko. Ayan. Dito sa right side ng backyard natin. So ang tama niyan is from 7 AM to 9 AM. Nandyan yung araw. Then bababa dito ng mga 9:30. Mabilis na mabilis lang. Dito sa mga tabs natin. Kaya hindi masyadong nagi-green water yung mga tanks and tabs na nandito. Kahit sabi mo yung iba walang filtration. Pero nagkakaroon sila ng ibang klase ng lumot. Gaya na nga lang ng hair algae. Ayan. So medyo matindi din maglumot. Kahit konti lang. Ayun kung makikita nyo. Sobrang liit lang ng sponge filter nyan. Ganito lang kalaki yan. Pero covered na ng hair algae. Ayan. So, soon lilinisin natin yan. Dito naman sa side na to, kung mapapansin nyo, sobrang green ng mga tubig. Talagang emerald green yung kulay ng tubig ng iba. Kasi nga, ito yung mas exposed sa araw. So, from 10 naman to hanggang 12, minsan hanggang 1 pa kapag summertime, talagang nakatutok dyan yung araw. Kaya, nagre-resulta sa pagiging green water. So, sa mga nagtatanong kung may iwasan daw ba lumot, pwede naman, magbawas ka lang ng sunlight, pwede kang gumamit ng mga shade. May kakabit dyan, yung mga net, yung mga ginagamit sa pag-garden, yung mga green or black na net. Or kung gusto mo naman talaga, pwede ka rin naman gumamit ng mga UV light yata na nakakapagtanggal ng lumot. Kaso hindi yata ganun ka-effective yun. Kung malakas din talaga yung ilaw or sunlight, kung exposed din talaga sila sa sun, and then hindi rin ganun kaganda yung filtration mo. So, the best way talaga para umiwas sa huwag kang mag-outdoor. Yun lang yung ma-i-advise ko. Kaso, since outdoor tayo, hindi ko talaga may iwasan yung green water tsaka yung mga hair algae na yan. So, tanggal na lang tayo ng tanggal, maintain na lang natin. And then, tong green water, hayaan na lang natin dyan as long as okay naman yung parameters ng tubig, wala magiging kaso sa mga alaga nating isda.
So, yun lang guys, yung meron dito sa backyard natin. Yun lang lahat ng bago na naipakita ko sa inyo. Yung mga pinakita ko sa inyo kanina, yun lang yung update sa backyard natin. So, pasensya na guys, medyo nadalang yung pag-upload. Gawa nga ng medyo marami lang tayong pinagkakabalan sa buhay ngayon. Pero meron naman tayong mga short videos sa ating TikTok. So, kung di pa kayo nakafollow sa Javier Backyard na TikTok, follow na kayo para kahit papano updated kayo dito sa backyard natin. So, yun lang, pipilitin ko na lang na mas mapadalas yung upload dito sa YouTube. See you on my next vlog.